69 plus 1. But it wasn't, medyo mild lang yung but the theme was sexy, merong konting love scene, konting-konti lang, but very tasteful and hindi ako ganun ka-comedy dun sa 69 plus 1. So I enjoyed that. Siguro hanggang dun lang. Thank you. Good luck sa action. For those light and wholesome questions. Maraming salamat po. Ngayon, moving on to ABS-CBN, we have Ana Cerezo. Hi! So, pwede namang ikwento mo, what was it like na for first project mo, pagsalang mo? As Sheena! Okay. Kwento nyo lang, what was it like? Yung unang salang nyo, kumusta yung experience? Para sa akin po, syempre una po nakakaba. Kasi na po, first time. Then, nauon tayo, nabubulol po. Pero, totoo yun, nangyari po yun sa akin dito po sa comedy. Tapos, ayun po, masaya naman po. Okay. Yes, same feeling po. Pero po meron po kasi kami mga kasama na pinapataas po yung confidence namin para po lalong mag-boost yung namin, yung confidence namin para makapagsalita po kami ng maayos. Ganyan. Kasi po medyo nauutal po kami. Etong silang mga kasamahan niyo rin yun, ang nag-boost sa inyo? Or yes po, yung mga kasamahan po namin dito sa Woman. Si Boss Jano, ginay din ba kayo? Or... Yes po. Nagagayad naman po siya every, bago po kami mag-take ng scene yan. Sinasabi niya po sa amin, huwag po kami kakabahan, ganyan. Pero lagi po niya akong tinatawanan. Yes. Si Sir Jano. Thank you, girls. Thank you. Sir Jano, Inamay ko lang, tinatawanan, hindi tinatawagan. Baka mali ang dinig niya. Kayo naman, Hindi ko po siya tinatawag. Tinetext ko lang. Ano yung mga sinasabi nila, ginagaya mo sila? Ano yung mga hilin mo na lang sa kanila, tip, or may mga tinulog mo sa kanila? Well, advice? Yes, nandiyan naman si Direk, of course, to guide them. But pagka-eksena nila ako, unang-una, this is a comedy, so yung nabubulol and that brings out their personality, which hinahanap yun sa comedy. Sa comedy, kailangan lumabas yung character mo talaga. So, pasado yun, yung mga bulol-bulol nila and stuff. But pag may ka-eksena ako, ang sinasabi ko lang, this is comedy, you're used to usually dramas, yung mga sexy movies na ginagawa nila. So bigger tayo, girls, more lively, mas may energy, bigger movements, ganun. Okay, last question na lang, Sir Jana. Thank you. Fun question lang, mahirap ba makatrabaho ang sobrang daming sexy at magandang girls? Nadidistract ba? Hindi naman. Nahihirapan po sila. Nahihirapan nga kayo. Nahihirapan po sila. Nakikita nila. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, other way around pala. Yung ngayon po, pakinggan natin from DZRH, Morley Alinio. Question ko dahil ito ay, wow, mani. Mahilig ka ba sa mani? Anong klaseng mani ang kinakain mo? Hindi, sasagutin ko na lang kung mahilig ba ako sa mani. Sino ba ang unang love team ko? Si Mane. Si Mane. Diba? Jano and Mane. Yan. Namimiss mo bang gumawa ng pelikula with Mane? Yes. Hindi, may ginawa naman kami yung Mang Jose. Kinast ko siya doon. Kami tatlo nila Ping together dun sa Mang Jose. But I always love working with Manny dun. Napakagaling. Ganda na chemistry namin. Ano yung bagong makikita namin sa isang Jano Games? Ano ba ang bago? Parang gumagwapo pa ako lalo. Sumisexy.
Hindi, yun lang, mas, at dito siguro mas matapang ng konti na than you're used to. Kasi nga, sa TV, hindi naman pwede yung mga ganong lingwahe, tsaka mga eksena. So dito mas matapang ng konti, yung comedy. Maraming salamat. Gusto kong tanungin si Jen Rosa. Jen Rosa, kasi napansin ko kanina na kahawig mo talaga si Marian Rivera. Salamat po. Advantage o disadvantage na may kamukha kang artist? Advantage po, para sa akin yun, syempre nakakompliment yung itsura ko. Tsaka sobrang idol ko po talaga dito si Marian Rivera. So pag nakakompliment po sa akin, yun, syempre kinikilig po ako, nagiging fan na naman ako. Marimar! Eh! Ano, sample na, Marimar? Sa stage. Hindi. Wala ba tayong music yan? Sige, Marimar. Wala. Sige na, konti lang. Sample daw, sample. Konti lang. Ako kumanta ka. Oh! Ayun, kay Chris Pagida. Ayan. Hello po. Tagal natin hindi na nagkita, friend. Yes. Ayan. Matapos ang unos sa buhay mo, yung mga problema ang pinagdaanan mo, masasabi bang mas matatag ka na ngayon kumpara sa dati? Sobra po. Kasi, syempre, alam naman po natin lahat dito kung yung mga pinagdaanan ko. And ako, as 34 years old lang po ako, ha? Kasi yung iba kasi niisip dahil dun sa, pag tinype yung name ko sa Google, lumalabas 56 years old. Oo, kasi meron atang artist sa international na nagko-combine yung profile namin. Pero 34 lang po ako. So, ayun, sobrang sa mga pinagdaanan ko, ngayon sobrang tatag na ako. And as a mom of two, syempre, lahat ng desisyon natin sa buhay, kailangan pinag-iisipan talaga. And lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, dinededicate ko sa mga anak ko. Kaya siguro nasa right path ako. And syempre, lagi kong hinihingi yung gabay nila. Ayun. Thank you, Krista. Kay Ida. Ayan, hello friend. Hello. Ayan. Kumustasa ka na? Ano po? Sabi ko, kumustasa ka na? Mustasa pa din. Hindi, okay lang ako. Surviving po. Single mom. Bilang single mom at may pinagdaanan ka rin, na very vocal ka sa pagsasabi, hindi naging maganda ang iyong nakaraan. Ida, question ko lang, sa ginagawa mo bang pagpapasexy ngayon, nakakatulong ba yan para makalimutan mo yung mga trauma, mga galit, mga sama ng loob na pinagdaanan mo? Yeah, actually, it's a big yes. Kasi, na-boost po yung, yung self-esteem. Nakita ko na marami pang kahanga-hanga pa pala ako. Kaya I thought before na talagang wala na. Parang ako nalaos, gano'n, tapos nalosya. Kasi I heard na marami nagsasabi, losya na yan, lalo na yung siya. So lalo narinig ko galing sa kanya. Kasi matanda na yan, gano'n. Kasi kaya nag-change ng food. I'm sorry. But, okay, so natuwa naman ako kasi I did sa live streaming kasi before, I did one na account. Then natuwa ako kasi di ba may analytics yun doon. So I was so happy and amazed ako kasi ang nakita kong mga followers ko is nasa 20s to 30s. Yeah. So wala po ako masyadong 40s and 50s. So mga 20s and 30s napakadami. And I had like 60,000 followers that time sa platform na yon. So from there, na-boost yung yung self-esteem ko. And of course, si boss then sabi sa akin, may pag-asa ka pa. Papayat ka lang. So yun, I strive so hard. Until now naman, it's not that easy. So, kaya nga kailangan ko rin kasi single mom eh. So, lahat ng mga social media, pinasok ko na basta kumita. Ganun po kahirap, lalo na yung anak ko ngayon medyo kailangan therapy. So, I have to work hard talaga. And I'm so proud to be a part of this movie and to show to all the moms na pag meron kang bad experience, it's not all bad. Sometimes, the bad experiences that you had, it would make you
Okay, they would make you a better person, a stronger one, and the most brave woman, ganyan. Para sa mga, lalo na pag may mga anak. Yun po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you!